Good day everyone, guys. 37 weeks and 4 days na ako ngayon. Galing ako sa OB, kakauni lang. Niresetahan ako nito ng Hyoscine and Bromide. 30 pieces nito. At saka ito, 60 pieces ng Primrose Oil. Ano siya? Tagdadalawa. Morning, lunch, evening. I-insert sa puwerta. At saka, ang good news, open na ang cervix ko, 1 cm na. Kaya, ano muna kami ni baby, chill. Kasi baka pag nag-ano ko, hindi na, baka sa linggo mga anak ako. Sa Lunes pang dating ni Papa namin, kailangan nandun siya. Kaya ako, mag-chill lang muna. Ginagabi-gabi kong uminom nito. Nakita ko lang naman sa TikTok. Ito. Pero, hindi ko masasabi na ito yung rason kasi umiinom ako ng naglalagay ako ng primrose oil sa puwerta kasi nakita ko sa TikTok maganda rin daw ito inumin pampa bukas ng cervix. Ito, gabi-gabi ko tininom. Tapos, nung nakaraan, niresetahan ako nito nung 36 weeks ako, 4 days ako. Naubos ko na yun. Pero nung nakaraan, ano siya, isa-isa sa lunch tsaka breakfast, tapos evening dalawa. Ngayon, tagdadalawa na. Kasi sinabi ko sa OB ko na hanggang October 20 lang dito yung si Papa Marvin at babalik na agad sa October 21 sa Korea. Kaya ang sabi niya, idalawa-dalawa na daw para mabilis yung paglambot ng cervix ko at saka mga anak na ako pagdating niya. Or pag natadtad ako, kaya wag muna akong ma-excite kasi baka mga anak ako nang wala pa dito si Papa. Wala akong makakapitan. Kaya chill lang muna kami ni baby. At bumili ako ng pinyang fresh. At saka, nagtanong ako sa OB kung totoo yung luya, tsaka, paminta na ilalaga. Sabi din daw yung totoo. Mas maganda daw pinya, tsaka dates ang i-take, kainin para mas accurate daw yung pagbukas, paglambot ng cervix. Pero yung luya, tsaka paminta, hindi daw yun hindi daw yung pinaniniwalaan nila. Or sa ibang sa TikTok, uso. Nagsisearch ako. Pero dahil sa Lunes pagdating ng Papa namin at Friday pa lang ngayon, sabi ng ate ko, pag 1 cm at saka matagtag ka, mabilis na daw yan. Kaya kung gusto kong umabot ng next week, ang panganganak ko, mag-chill lang muna. Yan. Ganun lang po. Excited na. Kaya pala hindi na ako pinapatulog sa gabi. Kasi open na yung cervix ko, 1 cm na po siya. Excited. Pero kailangan, nandito si Papa namin. Ayoko mag-isa lang mga anak. Tapos ate ko yung kasama ko. Gusto ko siyang kasama ko. Kaya chill lang. Huwag muna magpa-exercise, Tapos, ang target naman, by next week, sana mga anak na ako para may time pa si Langga kay baby. Kasi pag di daw ako nagpatagtag, pwede daw umabot talaga ng due date ko. Sana pa, October 20. Pero dahil sa gusto kong kasama ko siya mga anak, mamaya hanggang bukas, chill lang. Tapos, sa linggo, pwede na akong magpatagtag kasi kinabukasan. Nang umaga, October 6, nandito na si Papa Marvin. Sabi ng OB, mas magandang magpabembang. Mas nakaka-open daw yun ng cervix pag regular yung bembang. Kung gusto mo ng mga anak, bembang only. Tapos, yun lang. Natatakot ako pero nagpa-opera nga ako sa dede sa Korea, walang kasama eh. Dito pa kaya na may mga kasama kang pamilya. Pero excited na makita si baby ko. Grabe. Tapos tinanong ko sa OB kung safe ba yung laging nakakaliwa matulog. Kasi yung nakikita ko, sabi, safe daw yun. Sabi ko, hindi ba naiipit yung baby ko kasi sinisipa ako pag naka-left ako. Ganun daw yung active yung baby kasi nakakahinga daw ng maayos, nakaka-circulate daw yung bugo ng maayos kaya yung baby parang active. Pero hindi daw yun naiipit. Kasi pag nagpagod na ako sa kaliwa, pumunta sa kanan. Tapos naninipa lagi. Kala ko naiipit ko siya kaya ako. Kasi kapag lagi daw nakahiga sa back, yung spinal cord, pwede din daw ma-apektuhan. Kaya mas maganda left or right. Pero mas better left. Kasi doon talaga daw yung tamang pagtulog kahit hindi ka buntis. Yan.
Tapos, yun lang, excited lang. Kasi, magiging first time mom na ako. Kami ni baby and ni papa. Excited kasi, naka-survive sa 10-year pregnancy. Ngayon naman, ready na magkaroon ng baby, obligasyon, at walang katapusang pag-aalaga, obligasyon sa bata. Kaya, ito yung perfect time ng binigay ng Diyos para sa amin. At sabi ni Langga, kaya gusto niya lalaki ang anak. Para kahit di na daw ako mag-anak, isa lang, basta lalaki na, hindi na daw maghahabol. Ang sabi ko naman, pangit ng isang anak lang. Kasi lagi nasa kalsada, naghahanap ng kalaro. Gusto ko isa pa, kahit lalaki ulit, basta may kapatid siya. Yun, kasi ako taong bahay lang ako. Hindi ako may lumabas ng bahay. Eh pag yung anak mo lagi nasa kalsada, lagi kang magtatawag sa kalsada. Kaya sabi ko, after 2 or 3 years, susundan ulit namin. Wala ang kaso kahit lalaki ulit. Basta, may kapatid siya. Kasi sabi ng, OB ko, mas accurate daw yung gender ng ultrasound ko ngayon. Kasi, mas high-tech yung last week na sa akin, ultrasound. Kaya sabi, sure daw na baby boy. Kaya yung papa namin, baby boy ang baby natin. Sana, kamukha ko. Hindi, okay lang naman kahit kamukha ni Langga. Basta kailong ko. Char lang. Okay lang yan kahit kailong mo. Basta lalaki naman yun. Diba? Tapos kakatalino ni Papa. Tapos kabait. Tapos ka-strict ko. Yan lang. Nasa pag-aalaga naman yan. Oh, dahil ko, strict ka. Tapos si Papa niya stricto. O, behave yan ng baby namin paglaki. Tapos, yung dreams ni Papa na maging marine engineer or ano pa ba yung dati yung dreams? Air Force, tapos piloto, yun yung 3 pangarap niya dati nung bata kasi. Porso na lang sa anak namin paglaki. Ganon. Pero depende yan sa anak ko anong gustong ko sa paglaki. Ngayon, dahil magkaka-baby na, kung anong pinagkaloob ng Diyos ay tatanggapin ng buong puso, basta healthy and safe delivery at basta pray lang kahit kinakabahan ng malala. Bye bye guys, thank you.